inang mapag-ampon, mata niyang maamo sa atin nakatuon. Bayang Santa Ana ay laging kukupi ng salat panganib, ilayo sa amin. O mapagpalang Maria, ina ni Jesus at aming ina, kami na nagpipitagan sa alindog mo'y sumisinta. Halina't tumulog sa inang mapag-ampon, mata niyang maamo sa ating nakatuon. Bayang Santa Ana ay laging kukupi ng salat panganib, ilayo sa amin. Kami ay pagpalain, kalikain sa araw-araw, upang sa iyo'y makapara ang iyaring aming buhay. Halina't tumulog sa inang mapag-ampon, mata niyang maamo sa ating nakatuon. Bayang Santa Ana ay laging kukupi ng salat panganib, ilayo sa amin. Mga anak mong kulang palad, may sakit at naghihirap, sa kanila ay gawad sa lolo mo at paglingap. Halina't tumulog sa inang mapag-ampon, mata niyang maamo sa ating nakatuon. Bayang Santa Ana ay laging kukupi
sumasamo, kaming lahat at patnubayan ng puso't damdamin namin, sa tuwin ay manatiling banal. Halina't tumulog sa inang mapag-ambon, matani ang maamo sa ating nakatuon. Bayang Santa Ana ay laging kutubin ng salat panganib, ilayo sa amin, ilayo sa amin.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Gayon din ang ikawalong araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng walang mag-ampon. Ang lahat po ay magsitayo para sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat at sumainyo rin. Mga ginigiliw nating kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Gayon din ay ang ikawalong araw ng Misa Nobenaryo sa ngalan ng Mahal na Birheng na walang mag-ampon. Ngayong linggo rin ay ating ginugunita ang Araw ng Mga Ina or World Mother's Day. Atin pong batiin ang ating mga minamahal na ina na Happy Mother's Day. Gayon pa may isama natin sa banal na misa ang ating mga panalangin at intensyon sa ating mga ina, mga lola, mga tinuturing mga ina. Bagkus kailangan nila ng gabay ng Panginoon upang sila'y mapalakas at manatiling nasa tamang landas, no?
At ngayon patuloy tayong nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sa lahat ng biyayang handog niya sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon ay marapati nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang na ito. Sabay-sabay po nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, sa luma'y kapayapaan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, sa luma'y kapayapaan.
Ama naming makapangyarihan, gawin mo sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo. Kami makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ng Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Siyang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas ng pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang magawa mo ay kahanga-hanga. Siyang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin at doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisi. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mong loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa, pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa akin na yoon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. And once more, happy Sunday po everybody. No? God is good all the time. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, no? Sapagkat panibagong linggo na naman, no? Another Sunday means another chance to live life, no? Mga kapatid, sa ating buhay, no? May katanungan ako sa inyo. Back when I was in high school, I remember our values teacher, no? Nagpapa-review ng isang movie. Now, this movie review comes with a set of questions. And each question, no, reflects or is a reflection of the movie that was assigned to us. No? That movie that was assigned to us was the movie Anak, no? Starring Vilma Santos as the mother and Claudine Barreto as her daughter. No? Some of you might know this movie, no? As I think some of you might have watched this back then or back in high school. Still, this movie tells a lot about our gospel for this day. The film Anak is inspired to the various struggles of being left out in society, especially with family. Naiiwan mag-isa. Bagkus, the film Anak is about a mother who is an OFW. Now, this mother is working for the better of this family, no? But at the time when Vilma, the mother, returned back to the Philippines, she is met with the full disapproval of her eldest daughter. No? This is where Claudine Barreto is starring, no, as her daughter. No? The daughter's name is Carla. Now, because of that long distance relationship with her mother, who is working in Hong Kong, let's just say a lot of things happened at that time. No? Her daughter Carla became very disrespectful, no? Rebelde, puro away, at especially the thing that she wants for her mother is to go out. Why? Because of that feeling of abandonment because of her mother. Pero the plot twist is this, my dear brothers and sisters. Carla is is a mother's favorite, no?
She was kind, full of love. And in fact, when her mother was still in the Philippines, mabait na mabait si Carla. Favorite ng kanyang pamilya. Now, at that time, hindi makapaghiwalay ang mother and daughter's relationship. Inseparable sila. Pero, at that time na maging OFW, si Vilma rather, things started to go south, no? Carla did not know the reason why Vilma or the mother did go to Hong Kong to be an OFW. Pero the only reason is simple, to work for the betterment of the family. Bagkus, kahit si Vilma ay nasa ibang bansa, ginagawa niya pa rin ng paraan ang kanyang anak na magka sort of relationship with Carla. Vilma having a relationship with Carla. Diba? In fact, a lot of series of unfortunate events happened during Vilma's stay at Hong Kong. Nawalan siya ng passport, tinago ng kanyang amo, at syempre, hindi siya nakaalis. Hindi na niya bigyan ng pagkakataong makausap ulit ang kanyang daughter na si Carla. Huh? Diba? At this point, puro away, puro sigawan, puro siraan na sa buong pamilyang ito. Huh? And you think that all of this will lead to something good. Pero eventually, nag-reconcile sila. Why? Because of proper communication. Communication. Communication is key in every relationship. As dito tayo nagkakaintindihan, syempre. Abay, pag walang communication ng isang pamilya, ay tingnan mo rin ang mangyayari. Magiging kagaya rin ito noong nangyari sa film na Anak. Naging disastrous ang nangyari sa film. Pero, eventually, they did recover and they once more reconciled with one another. There goes the tale of Anak, a story of an OFW mother who sacrificed her time with her family for the betterment of the family, no? Kaya mga minamahal kong kapatid, talagang the story Anak tells a lot with the life of us Christians, no? Especially when it comes to our prayerful life. Sometimes we pray for something, but sometimes we are shocked bakit hindi nasasagot ang ating mga panalangin. Pagkus lagi nating tandaan that God is working a lot of plans for us. Diba? Automatically, lahat tayo nadidismay pag hindi tayo sinasagot, no? Tulad na lang pag hindi ka, diba, sinagot ng inyong mga ka-love life, ka-jowa, diba? Nonetheless, pero on the side note, marami talaga sa atin ng ganun. Yung hindi tayo naghihintay. We are losing patience. But God is working a lot for us. That's why God suffered on the cross to save us from what is harming us soon. Sin. The embodiment of the mother, Carla, represents Christ. A lot of suffering, and yet all of this suffering is for you. And sometimes we wonder, bakit hindi natin nakakamit ang ating mga kahilingan? Like, mga problemang nais nating maiwasan. God is working for something. God is working on something. That's why yung kantang I Am Ever With You,
the gospel this morning. Hinding-hindi kita iiwanan. Diba? Tingnan mo, oh. Andyan ang Diyos. Nakabukas pa rin ang kanyang kamay upang tayo lumapit sa Kanya. Diba? God will not lead us astray. Do not be dismayed. No? Reflect on Our Lady of the Abandoned, our Mother who comforts the afflicted and those who feel abandoned by God or abandoned by society itself. Our Mother here, Mama Mary, guides us to Jesus, who ensures that we are safe forever from every harm. No? We are safe under God's grasp. Just like how Vilma reconciled with Carla, let us live the Christian life by following Christ, not in walking, but in His footsteps in our day-to-day lives, our actions every day. Let us pray for those who are alone in the world, and let them be known that we are all here to help as one family of Christians. No? As I end this homily, reflect on the words, I do not need to worry, for I know that God is always holding my hand, and He won't let go of me every day. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Mga kapatid, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaw ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, makyat sa langit at naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa pag-aalay. Narito ang
Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay maging kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinag-indapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing mga walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, at sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ito'y maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
The mystery of faith. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo, ni Miguel na aming obispo sa platapormang ito, ni James na ang kanyang katuwang at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa diigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili naman ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesucristo ang ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob ang Ama namin.
naming kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa lahat ng mga kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Tayo po'y magbatian, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei quito holis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang lahat ng inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ngayon po, inaanyayahan ng lahat ng tatanggap ng banal na komunyon ay maaaring pumanay ng 2 pila sa harapan. Ilagay ang kaliwang kamay sa taas ng kaliwa. Pag sinabi ng pari o lay minister ang katawan ni Kristo, ang sagot po ay Amen. Maraming salamat po.
Ngunit ako sa tuwing ay taglay sa lilim na Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa ikawalong araw ng nobenaryo. Panginoong Hesu Kristo, walang hanggang pari at manunubos ng sangkatauhan, inanais mo na ang lahat ay maligtas at matutuhan ang kaalaman ng katotohanan. Susumamo kami na magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan at tulungan silang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig upang makilala ng lahat ang makalangit na Ama at ikaw na ipinadala niya. Ipalagana po ang punla ng bukasyon ng pagpapari sa puso ng mga kabataan. Kabanalin ng lahat na nakikibahagi sa iyong ministeryo ng pagpapari sa pamamagitan ng sakramento ng banal na orden o sila sa lahat ng panganib. Ipalagana po ang punla ng bukasyon ng pagpapari sa puso ng mga kabataan. Makabanalin ang lahat na nakikibahagi sa iyong ministeryo ng pagpapari sa pamamagitan ng sakramento ng banal na orden at iligtas mo po sila sa lahat ng panganib. Amen. Ngayon po ay ating paparangalan ng mahal na Birheng Maria, ina ng walang magpampo. Langlangin.
Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Pangin tayo. Na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria, ang kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. At dahil ngayon nga po ay Mother's Day, inaanyayahan po ang lahat ng mga ate, mga tinuturing ina, may dalang mga religious articles na pumunta sa harapan para sa natatanging bendisyon, no? Lalong higit sa mga may birthday sa buwan ng Mayo. Inaanyayahan po lahat na pumunta sa harapan. Ba't po kami sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin araw-araw, lalo na po sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa amin. Basbasan mo po ng iyong pagpapala ang aming mga kapatid na natitipon sa araw na ito, lalong-lalo na ang aming mga ina at ang mga itinuturi naming ina na maging tuluyang ilaw sa buhay nating lahat. Lalong higit, bigyan niyo po ng lakas ang mga kapatid naming nasusubok sa iba't ibang mga panganib. Lalong higit, palakasin niyo po ang nagdidiwang ng kanilang kaarawan ngayon. Punuin mo po sila ng iyong liwanag at pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Kantahan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Atin po silang palakpakan. Thank you. Ngayon po ay magsiupo po na ang lahat para sa sandaling paalala. Pax et Bonum po mga kapatid at welcome sa National Shrine of Our Lady of Abandon. Nais ko lang pong pasalamatan unang-una ang ating Mass Presider na si Father Christian OFM. Maraming salamat po sa mga nakidalo, mga pari, mga altar servers na tumulong sa pag-manage ng crowd. No, maraming salamat po sa inyong pagsagot sa aming hinging tulong, no. Sa mga laiko na dumating, mga nagsimba, maraming salamat po. Sa ating choir, no, maraming salamat po sa pagkanta, napakaganda po. Mamaya po after this mass, magkakaroon po tayo ng another mass. No, ito po ay gaganapin sa Malolos Cathedral, no. Ang presider po doon ay si Reverend Father Madel Antonio C. And after po noon, no, sa Cebu naman, 8 p.m. At ano pa ba? Ayun po, both masses po are live, no? Kung nais nyo pong dumalo, no, pumunta sa Malolos o kaya sa Cebu, welcome po kayo. At sa mga gusto pong or nais maging isang Franciscano, no, ang aming application po ay bukas pa hanggang ngayon at mamayang gabi ay isasarado na dahil I think napuno na yung aming application. Pero yun lang po, no, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pag-attend at naway pagpalain kayo ng Diyos amang makapangyarihan
at ang inyong mga ina, no, na maligayang Mother's Day, no. Yun po. Maraming salamat po ulit. Munting paalala lang po sa ngalan ng PKR, ang ating po mga digital masses ay non-sacramental, paalala lang po. This just serves as a way to catechize, no? The flow of the mass. Lalong higit, mas ini-encourage po natin ang lahat na sumimba, lalong higit sa linggo. At this is part of the, anong commandment nga ba yun? The commandment in which to celebrate and make the day of the Sabbath holy, which is Sunday. No? Inaanyahan po namin lahat na sana nakasimba kayo ng linggo o di kaya ang mga hindi nakasimba, hindi sumimba sila online sa tunay na pari. No? Tandaan nyo po, this is just Roblox as a type of roleplay. No? Alam higit, hindi ko rin na-expect magkadami ninyo ngayon. No? I'm sorry kung naubusan tayo ng Eucharist kanina at hindi nakapag-refill yung aming mga sakristan dito sa Santa Ana. So, ngayon lang, nagpapasalamat rin ako kay Brother Julito sa pag-invite sa akin dito. Hala, sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.